Itong mag-asawang Diskaya, yung Diskaya family, na mayroong siyam na mga kontraktor na sangkot sa flood control scam, ay nagmamalaki pa. Akala mo naman napakalaking kawalan nila kapag sila ay hindi nakipag-ugnayan sa Independent Commission for Infrastructure Investigation. Ay akalain mo'y kahapon po ay inamin ng pamilya at ng kanyang abogado na hindi na daw po sila makikipag-coordinate sa ICI. Nagmalaki pa. Ito po ay matapos lumabas yung balita na sinasabi ni former Secretary Singson na member ng komisyon na itong mga kontraktor, district engineer at iba pa na umamin na talagang sila ay kasapakat dyan sa anomalyang yan, ay hindi raw dapat maging state witness. Yan po ang sinabi ni Singson sa kanyang personal na pananaw. Ayun po ang dahilan eh. Ito palang grupo ni Diskaya, yung umaasa na bigyan sila ng VIP treatment, gawing state witness, ay nagkakamali kayo. Kayo ay kasama sa mga principal. Kayo kasama sa pwedeng mastermind ng graft in corruption na umabot ng bilyon-bilyon mula ng 2016 hanggang ngayong 2025. Ano ba yung nadiskubre ng pamahalaan? Bilyon-bilyon ang inyong problema. Sabi ng DPWS, dapat magbayad kayo ng more or less 300 bilyon sa inyong paglabag sa inyong mga kontratang pinasok sa gobyerno. Tapos sabi ng BIR, 7.1 billion tax evasion ang inyong kinakaharap. Kinumpis ka na ang inyong mga kotse, hinold na ang inyong mga kayamanan sa mga bangko, pati ang inyong mga property. Tapos ngayon nagmamalaki pa kayo, hindi makikipag-ugnayan. Sa tingin ko po at ng channel na ito, para sa kaalaman ng taong bayan, kayo ang may kailangan, hindi ang gobyerno. Inap na yung inyong mga sinumpaang salaysay na kayo ay madidiin at nagdidiin ng mga tinatawag na proponent ng project at kung paano nyo pinagparti-partihan ang daan-daang milyon o bilyon o trilyon ng mamamayang Pilipino. Kung sino man ang nag-advise na abogado nitong si Diskaya, baka advice ito ng abogado at senador, delikado yan. Hindi po kawalan. Ako nga from day one sinabi ko hindi dapat sinasailalim sa witness protection program ang mga ito ng DOJ kasi ginagastosan pa natin. Gusto yata nila hindi lang witness protection program, gusto nila state witness pa eh. Ano kayo, hilo? Matapos niyong abusuhin dahil sa inyong pag-amin sa mamamayang Pilipino yung pera, tapos ngayon gusto niyo VIP pa kayo, state witness. Pag state witness ho kasi sagradong may bodyguard dyan, protektado ng gobyerno, mali. Ang dapat proteksyonan ng gobyerno ay ang nag-iimbestiga at ang mga prosecutor na uusig sa mga taong ito na sangkot sa scam. Politiko, kontraktor at mga engineer ng DPWS at iba pa na mayroong kinalaman. Iyan ang dapat ikulong, parusahan. Hindi kayo dapat nagmamalaki na dahil kayo ay hindi nyo nakuha ang gusto nyo, hindi na kayo makikipag-ugnayan. Mas okay. Tuloy-tuloy na yan. Dapat i-file na talaga ang mga kaso. Katunayan, kasama kayo sa unang kakasuhan ng ombudsman kasi na-evaluate na ng DOJ ang inyong mga sinumpaang salaysay at mga pananagutan. Kaya kasama kayo. Kung sino man ang nag-advise sa mga Diskaya dito sa pagmamalaking ito na kayo pa yung sa halip na makipag-ugnayan sa pamahalaan para lumabas ang totoo, kayo pa yung tumatanggi ngayon. Hindi kayo VIP. Akusado kayo. Napakalaki ng inyong kasalanan sa bayan. Dapat talagang makulong kayo ng habang buhay sa aking personal na pananaw kung mapapatunayan dyan sa anti-graft law at saka iba pang mga batas. Dahil grabe ang inyong pagpapasasa. Okay? Nakakalulang daan-daang bilyon ang nakuhang project ninyo. Nakakalulang luho sa katawan at pamumuhay ninyo na bumili kayo ng mga luxury car, mga property at bilyon sa bangko, mabutit na hold na ng AMLA at ng Central Bank. Yan ho ang dapat gawin. Okay? Kaya kung sino man po yung mga sangkot na kontraktor
at district engineer at mga kinalaman sa scam, huwag kayong magmamalaki sa gobyerno. Kasi ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Ang binibigyan at obligasyon ng gobyernong proteksyonan ay mamamayang Pilipino na may-ari ng pera, hindi kayo. Tama lang yung sinabi ni Secretary Singson ng komisyon. Hindi kayo karapat-dapat dahil nakinabang kayo. Hindi dapat maging state witness kayo. Dapat kayong makulong ng habang buhay at bawiin pa ang lahat ng ari-arian na madidiscover ng pamahalaan dahil yan ay kaduda-duda na yan ay hindi inyong pinaghirapan, kung hindi yan ay pera ng mamamayang Pilipino mula nung pumasok kayo sa national na pamahalaan ng mga kontrata ng 2016. 10 years, nagpasasa kayo. Magmamalaki pa. Wow, ang lupit nyo. So ayan po ang ating observation dyan. Samantala, sana huwag pamarisan ito. Alam ko, nararamdaman ko, nababasa ko po, naiinip na, parang disappointed na ang mga tao dahil mabagal daw. Ako man nababagalan din, pero ang problema ko kasi, ang policy ni Pangulong Marcos, rule of law. Walang paglabag sa karapatang pantao. Batas ang magpaparusa sa lahat ng mga umaabuso. Yan po kasi ang policy. Pagka rule of law, talagang mahabang proseso. Matagal. Pero ganun pa man, dahil nga peoples of the Philippines ang complainant, sana rule of law, pero sana bilisan. Kasi ako naniniwala mayroong karapatan ng Pangulo na magpa-aresto sa mga garpal na involved dito, lalo na yung mga congressman at senador. Pagka kasi rule of law, 100% ang ating susundin. Ako, taon ito. Ang kalaban natin ay panahon. 2 taong mahigit na lang si Pangulong Marcos. Pagdating ng 2027, puro politika na. Kasi mag-i-eleksyon ng 2028. So baka matabunan ito. Pag natabunan ng isong ito at inabot ng politika, ng pamumulitika sa 2027, baka walang mangyari. Iyan ang mabigat. Kaya napakabigat na hamon ito sa Office of the Ombudsman, Department of Justice. At siyempre pag nasa Sandigang Bayan, korte na yan, wala na tayong kontrol doon. Sa ngayon, may karapatan pa tayong manawagan o mapila sa DOJ at Ombudsman kasi hindi korte yan. Pero pag nasa korte, wala na tayong magagawa. Kung anong proseso doon, yun ang ating susundin. Okay? Pero ganun pa man, ginagawa namang lahat ng ating gobyerno. Suportahan lang natin. Huwag kayong pahawa, huwag kayong mahawa sana ng mga troll at mga DDS na iba lagi ang sinasabi. Minsan ang layo sa topic ng kanilang mga comment. Hindi ko alam kung bakit sila ganun. Halatang may nag-uutos, troll talaga sila. Wala na sila. Huwag na tayong maniniwala dyan. Ang iisa lang ang kanilang layunin. Lahat ng ginagawa ng gobyerno, kinokontra. Lahat ng sinasabi ng gobyerno, ayaw nila. Kasi ang gusto lang nila isa lang. Palitan si Pangulong Marcos at ilagay din yung may kaso ng korupsyon, betrayal of public trust na si Sara Duterte. Ibalik ang mga Duterte. Yun lang ang gusto nila. Wala silang pakialam sa ibang issue. Kaya huwag nating suportahan yan. Personal and political interest, hindi mapapaganda ni Sara Duterte ang bansa dahil siya may problema rin sa korupsyon. Ambisyosa lang ang mga taong yan, pero hindi nila kayang harapin sa aking personal na pananaw ang malalang korupsyon dahil mula nung kanyang ama 2016 hanggang ngayon ang korupsyon pinag-uusapan.